Kaugnay sa sinampang patong-patong na reklamo laban sa nanuhol umano sa kanyang district engineer ng DPWH, kausapin natin si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po. Opo, nasabi ba sa inyo ni Engineer Calalo kung ano yung kanyang mga nalalaman at bakit niyo po naisip na pwede siya maging state witness? Wala pang comment si Engineer at I would like to respect his privacy at this time dahil syempre marami pong mga nangyayari, pero kaya ko pinanukalan na siya po ay maging state witness dahil hindi naman po siya yung pinaka-responsable sa mga nangyayari sa DPWH 1st District ng Batangas. Dahil ang sinabi nga niya po sa akin at narinig ko rin po sa iba ay ang mga congressman po na nagsilbi sa 1st District ng Batangas daw ang pumipili ng mga winning bidder sa mga bid ng DPWH. Ang mga engineers po sa DPWH office ay sumusunod lang po sa utos dahil ang pondo naman po ay inaaprubahan ng congressman. Ang nasabi po niya, nakagawian na. So matagal na po itong ginagawa dun sa kanyang distrito. Opo, pero baka mas lumalaki nga po ngayon yung porsyento na kinukuha ng congressman at ang DPWH budget din ay lumaki sa mga nakaraang mga taon. Nung panahon po ni Secretary Babe Singson, baka 2 to 300 billion pesos lang. Last year po, naging 1 trillion. Ako po ay bagong upo lang na congressman at sana pwede natin pong ibaba ang cost ng mga projects dito sa ating distrito dahil at least ang congressman ng unang distrito po ngayon ay hindi po kukuha ng SOP. Pakikwento nyo nga po sa amin, paano nangyari itong tangkang panunuhol sa inyo ni Calalo? Ang mga congressman po ay nakikipag-coordinate tungkol sa mga ongoing and future projects ng DPWH at kami po ay nag-meeting kasama ni Engineer Calalo tungkol din sa mga nasirang mga proyekto ng mga nagdaang bagyo sa aming distrito. Nabanggit po ni Engineer na inaayos na po ng mga kontraktor ng mga nasirang proyekto at gusto daw din po ng mga kontraktor na magpadala ng tinatawagan niyang suporta para sa aking mga programa. Natutuwa daw po ang mga kontraktor dahil ang aking mga programa po ay tumutulong sa mga estudyante at magbibigay daw po sila ng kontribusyon base po sa halaga ng budget ng aming distrito. Ilang porsyento po ay ibibigay nila para sa aking mga programa. May dala po siyang supot na may pera na nangyayari po ay 3.1 M daw at ang supot ay may kasamang resibo na nakalagay ito po ay para sa 104 million pesos in projects ng isang kontraktor. So ang example na yun ay mula sa isang kontraktor. Marami pa pong ibang mga kontraktor na imi-meet namin po sana pero hindi po namin ginawa dahil tinawagan ko po ang PNP dahil illegal po ang mga bagay na ito. Nasabi po niya na suhol talaga ito or paano niyo nasabi na talagang ito'y suhol at paano niya sinabi na may mga susunod pa na ganitong bayad? Ang tawag niya po dito ay suporta para sa aking mga programa. Dahil ako po ay marami daw pong mga scholars. At syempre, hindi naman po tatawagang suhol ang ibinibigay. Pero yan po ang implikasyon ng ano po ang consideration sa ibinibigay na ito. Kasi ang discussion namin po ay tungkol sa pag-audit ng gawa ng mga contractors. At balak din po natin ipakorekta sa mga contractors yung mga substandard na gawa ng mga proyekto. Ang sinabi din po ay may contractor na willing na magbigay ng 15 million sa kinabukasan. Meron pong total of 3.6 billion pesos in projects at kung 5% ay 180 million, kung hanggang 10% po ay over 300 million po ang makukuha siguro ng Batangas 1st District Representative. At siguro po, tulad ng nasabi nyo sa inyong intro, sa loob ng 3 taon, ang isang Batangas 1st District Representative noon ay nakakakuha ng mga 1 bilyong piso sa mga DPWH projects. Paano po kaya lumabas yung na pinipigilan daw kayo mag-imbestiga kaya kayo sinusuhulan tungkol sa flood control projects? Hindi naman po sinasabing direkta ang mga bagay katulad niyan. Ang sinasabi lang po ay inaayos naman na ng mga contractors at gusto naman nilang makapag-meeting. At syempre kung sa meeting ay may ibinibigay na pera, hindi na po makaka-imbestiga ang congressman. At kaya ako po ay gumagawa nito at nagsasalita tulad nito dahil ako po ay wala at hindi tatanggap ng kahit anumang SOP. At ang gusto ko po
ay maganda ang gawa ng mga DPWH projects sa aking distrito para gumanda po ang ating distrito. In hindsight, dapat pa ba itinuloy niyo na muna yung pakikipag-meet doon sa ibang mga district engineer o ibang mga contractor para lumawak at dumami? Yun yung pwede niyong kasuhan? Nakakatakot po kung baka may mga security risk pa. Kaya ang possible silver lining sana dito ay kung si engineer na lang ang maging state witness dahil bilang district engineer, alam naman po niya ang mga nangyayari sa First District Office at ang masasabi ko ay sa bidding pa lang, ang sabi niya sa akin, hindi naman talagang competitive ito. Pinafasilita na yung pinipili ng congressman, yung nananalo, yung mga engineer po ng DPWH, yung sila yung pumapirma sa mga bidding, award, acceptance. Pero ang connection ng mga interfering na politiko ay hindi natin makikita sa mga documents. Okay. Kaya base po sa testimony ng mga witness, natin po maasahan ang investigasyon sa interference po ng mga congressman sa DPWH projects. Congressman, may karagdagang tanong po ang aking kasamang si Connie. Magandang umaga po sa inyo, Representative Leviste. Nabanggit niyo ho kanina no, na nakakatakot naman. Ito rin ho ang isang nabanggit na rin na pahayag ni Secretary Singson, na dati hong DPWH Secretary, na kung kakalabanin yung mga malalaking tao, mga kontraktor, sa inyong palagay, dapat na ba kayong mag-beef up ng security ninyo o ginagawa nyo na ho ba yan ngayon? May mga natatanggap na ho ba kayong threats sa inyo po? May security naman po tayo at I'm just doing my job naman po. Pinangako po natin sa ating mga kadistrito na papaunlarin natin ang unang distrito ng Batangas at para mangyari yan, dapat maganda ang gawang mga DPWH projects sa ating distrito. Masasabi ko din po na malaking bagay ang suporta ni PBBM sa investigasyon na ito dahil ito nga po ang naging focus ng kanyang State of the Nation address at dahil sa leading the way ni PBBM, I think mas marami na rin pong mga politiko ang naglalakas loob na mag-speak out on matters like this. So handa po kayo na talaga hong magtuloy-tuloy sa laban na ito despite the fact na sinasabi nga ho maraming maaring maging balakid o maging siguro sabihin na natin bumalakid no dito sa atin pong mga sinasabi niyong impormasyon na maaring maibigay pa ng sinasabi hong gusto niyo maging state witness na si District Engineer Calalo. Nais ko pong i-emphasize na ang focus ko ang First District of Batangas. Kaya ayaw namin pong palakihin ang scope ng aming investigasyon sa iba pang mga distrito. At ang focus din namin ang substandard projects. Meron po tayong na measure na sheet piles sa Binambang River nung Monday sa Balayan, Batangas. Dapat 15 meters ayon sa binayaran at inaccept ng DPWH. Pero yung pala 4 meters lang ang inilagay. Dahil dyan, nakikita natin na may daan-daang milyong pisong mga materyales na mukhang nawawala sa mga flood control projects na ito sa aming distrito. At ang goal namin po ay sana makarecover ng ganitong mga halaga mula sa mga kontraktor kung mapatunayan po na kulang ang in-install nilang mga materyales. Alright, marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras at mga impormasyon. Maraming salamat po. Yan po naman si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste.